Summer na, kaya tinaasahang masiinit pa ang panahon sa mga susunod na linggo. Kaya naman may payo ang mga otoridad sa mga motorista. Chill lang po sana tayo. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Panahon na naman ng tag-init. Kaya ang maraming motorista tulad ni Reynald Ole na sumasideline bilang motor taxi rider, kanya-kanyang diskarte para maibsan ang init sa tuwing bumabiyahe. Grabe yung uhaw. Saka mas sobrang nakakapagod kasi pagka yung mainit eh. Iba yung yung tindi talaga pagka mainit yung panahon. Minsan humihinto ako sa mga tindahan kung may mabibili ng soft drinks, ganyan. Pantawid uhaw ba? Nitong March 26, opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng summer season sa bansa matapos ang bugso ng Northeast Monsoon o amihan season. Dahil dito, inaasahang mas iinit pa ang panahon sa mga susunod na linggo at buwan. Ayon din sa 5 p.m. heat index forecast ng Pag-asa kahapon, inaasahang aabot sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan ngayong araw. Posible namang umabot ng 43 degrees Celsius ang heat index sa Iba, Zambales at Virac, Catanduanes. Ang heat indices na ito ay pasok sa danger heat level ayon sa Pag-asa na maaaring magdulot ng heat cramps at heat exhaustion. Posible rin ang heat stroke kung matagal ang pagkababad sa init. Maging si Reynald ay hindi nakaligtas sa epekto ng mataas na heat index sa bansa. Nagdadalawan na yung paningin ko eh. Minsan pinihinto ko na lang talaga pag di ko kaya. Dahil sa stress na dulot ng tumataas na heat index, minsan ay umiinit na rin ang ulo ng mga motorista sa kalsada. Kwento nga ni Reynald, Di may iwasan yung may makaaway ka sa kalsada. Lalo na iba't ibang ugali ang makakasalamuha mo. Na-experience na rin, ma'am. kaya minsan ay hindi na rin naiiwasan ang road rage. Tulad ng insidente noong linggo sa Antipolo City na nauwi sa pamamaril. Dahil dito, nagbigay ng tips ang PNP para maiwasan ito. Maging kalmado sa pagmamaneho, sumunod sa mga batas trapiko at magbigay galang sa mga kasama mo sa kalsada. Maging ang LTO, may payo rin para naman sa mga driver. Huwag nang sumingit-singit sa ibang mga sasakyan lalo kung traffic. Huwag mambastos ng kapwa driver. At huwag tumutok sa nasa unahang sasakyan para maiwasan ang di inaasahang salpukan. Habang umiinit ang panahon, umiinit din ang diskarte ng mga Pilipino para maibsan ang epekto ng matinding init at maiwasan na rin ang stress at init ng ulo. Sa pagpapaypay man, pag-inom ng tubig o paghahanap ng lilim, ang mahalaga, alam natin kung paano tayo mananatiling ligtas sa panahon ng tag-init. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.